Hindi pa rin tumugon ng Iran sa alok ng kapayapaan ni Donald Trump na ibinigay noong simula ng linggo at 48 oras lang ang ibinigay niya para sumagot. Ngayon sa Washington, posibleng magsimulang muli ang pag-uusap sa susunod na linggo kung tutugon ang Tehran. Ngunit may kawili-wiling nangyari sa likod ng eksena. Habang iniisip ng lahat na nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa pamamagitan ng Pakistan, biglang nagsimula ang grupo ni Trump ng hiwalay na linya ng negosasyon kasama ang Qatar. Nagdesisyong lumipad ang punong ministro ng Qatar papuntang Washington para lamang makipagkita kay Vice Presidente J.D. Vance sa Biyernes ng umaga. Pagkatapos noon, sumakay siya ng eroplano at umalis ng Washington. Matagal nilang inisip kung bakit nga ba siya pumunta ron at lumabas na, para pala pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin sa Iran at magugulat kayo sa mga detalye. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Salamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pecci News. Nasa video description ang link nito. Ayon sa mga Iranian media, posible na magkita ang mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran sa Islamabad, Pakistan sa susunod na linggo para ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ayon sa kanila, nagtutulungan ang Estados Unidos at Iran kasama ang mga tagapamagitan para gumawa ng isang pahinang memorandum na may 14 na puntos na magtatakda ng mga parameter ng negosasyon sa loob ng isang buwan para tapusin ang digmaan. Pero ang problema, matagal nang lumipas ang 48 oras na ibinigay ni Trump sa Iran. Ngayong linggo ang ibinigay para sagutin ang memorandum pero walang tugon at umiwas si Trump sa issue at tumigil magkomento. Ayon sa mga source, unang beses daw nagpahayag ang Iran ng kahandaang talakayin ng kanilang nuclear program. Tinutalakay na magkabilang panig ang posibilidad na ilipat sa ibang bansa ang bahagi ng reserba ng Iran ng mataas na pinayamang uranium. Hindi pa malinaw kung gaano katagal ititigil ang pagpapayaman ng uranium o kung ilalabas ba ang pinayamang uranium mula sa bansa. Nasa working document ang panawagan sa Iran na paluwagin ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Gusto ng Estados Unidos na alisin ang blockade sa mga pantalan ng Iran sa loob ng 30 araw na negosasyon. Kung magtagumpay ang negosasyon, pwedeng palawigin ang isang buwang palugit sa kasunduan ng magkabilang panig. May malinaw na senyales na ang Estados Unidos ay naghahanap ng bagong paraan para makamit ang kapayapaan. Habang hinihintay ang tugon ng Iran sa draft ng kasunduan sa tigil putukan, nakipagkita si US Vice Presidente J.D. Vance nitong Biyernes kay punong ministro ng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Napansin na ang punong ministro ng Qatar ay pumunta sa Washington para lang makipagkita kay J.D. Vance at agad bumalik sa bansa pagkatapos ng pulong. Gabi na ng Sabado mayon, ngunit sinabi ni na Pangulong Trump ng Estados Unidos at kalihim ng Estado Marco Rubio sa mga mamamahayag noong Biyernes na inaasahan nilang makatanggap ng sagot mula sa Iran bago matapos ang Biyernes. CP mula kay Rubio. Tingnan natin kung ano ang magiging sagot nila. Umaasa ako na ito ang magiging simula ng isang seryosong proseso ng negosasyon. Umaasa ako na ito ay magiging isang seryosong alok. Talagang umaasa ako. Walang sagot. Ngayon, lumalabas ang mga kawili-wiling detalye. Ilang linggo na ang lumipas, muling sinimulan ng mga taga-Qatar ang kanilang lihim na pagsisikap bilang tagapamagitan. Ang mga taga-Qatar ay isa sa hindi bababa sa 3 di-opisyal na kanal ng komunikasyon ng Estados Unidos at Iran. Ginagamit ng mga taga-Qatar ang koneksyon nila sa matataas na general ng Islamic Revolutionary Guard Corps na kasali sa mga desisyon ng Iran sa negosasyon sa Estados Unidos. Mahalaga ring patuloy na kinokoordina ng Qatar ang kanilang pagsisikap sa mga tagapamagitan mula Pakistan. Pero may masamang senyales rin dito. Ang mga taga-Qatar, paalala ko lang, ay lumahok bilang tagapamagitan noong negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran bago ang digmaan noong Hunyo 2025 at bago ang kasalukuyang labanan. Ang resulta ay muling pagsiklab ng digmaan noong 2026. Sa digmaan ngayon, muling inatake ng Iran ang Qatar gamit ang misil at drone. Sabi ng opisyal ng Amerika, pinabagsak ng Qatar mga Iranian fighter jet at gumanti sa pamamagitan ng sarili nitong mga pag-atake laban sa mga target ng Iran. Narito nagbahagi ng impormasyon si Axios.
Sabi ng isang regional source, matagal nang sinabi ng Qatar sa Amerika na hindi na sila magpapatuloy bilang tagapamagitan dahil sa mga pag-atake ng Iran. Pinilit na Amerika ang mga taga-Qatar na muling simulan ang kanilang mga pagsisikap bilang tagapamagitan. Ayon sa mga source, mismong si Pangulong Trump ay binanggit ang isyong ito sa usapan nila ni Emir Sheikh Tamim Al Thani. Matapos ang pagpupulong ni Vance at Al Thani ngayon, ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Qatar, ito ay isang sipi. Sa pagpupulong, binigyang diin ng punong ministro ang kahalagahan ng positibong pagtugon ng lahat sa pagsisikap ng mga tagapamagitan. Sa ganitong paraan, magbubukas ito ng daan sa mapayapang pagtugon sa ugat ng krisis sa pamamagitan ng dialogo at magreresulta sa komprehensibong kasunduan para sa matatag na kapayapaan sa reyon. Mukhang makakaroon ng bagong negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Maglalagay ako ng ellipsis at ipapaalam para sa mga manonood ng YouTube channel na ito na nagsasalita ng Ukrainyano na may bago akong channel na gabi-gabi naglalabas ng buod ng araw ng eksklusibo sa wikang Nyano na nakatuon sa mga isyung may kinalaman sa Ukranya. Kaya kung mas gusto ninyong makinig ng balita sa wikang Ukrainyano, ilalagay ko ang link sa description ng video na ito papunta sa bagong YouTube channel ni Oleksiy Pichi at Pitsumki. Mag-subscribe at suportahan ang bagong YouTube channel. Bukod pa rito, mag-iwan kayo ng inyong mga komento, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.